Taxidermy ang prosesong pagdaraanan ng labi ng buhayang si Lolong para ma-preserve ito at patuloy na masilayan ng marami. Pero sa pambihirang laki ni Lolong, tsak daw na mahirap at mabusisi ito. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kung dambuhala sa size ang buwayang si Lolong ay malaking inspirasyon naman daw ang iniwan nito hindi lamang para sa mga tiga-Bunawan sa Agusan del Sur, kundi pati na rin daw para sa ilang mga alagad ng sining gaya ng sculptor na nakausap natin kanina. At inalam din natin ang proseso ng taxidermy o yung pag-preserve sa mga hayop at kung gaano ito kahirap sa kaso ni Lolong. Para sa isang munting bayan na may simpleng pamumuhay, tila malaking pag-asa ang hatid ng pagdating ni Lolong sa Bunawan, Agusan del Sur. Sumigla ang turismo at lumikha ng pangalan sa buong mundo ang bayan. Sa pamamaalam ng tinaguriang World's Largest Crocodile in Captivity, isa sa mga iniwang bakas ni Lolong ay inspirasyon. Dito sa Quezon City, milya-milya ang layo mula sa pugad ni Lolong. Ang natural attraction ng Agusan din ang modelong ginamit ng iskulptor na si Albert Quiano sa kanyang obra. Commission work siya na pinagawa sa akin ng province ng Ilocos Norte. Paksa nito is actually yung epic ni Lamang na isa sa mga adventures na nakikipagbunuan siya sa isang buhaya. So, nung ito yung napili ko, agad-agad naisip ko, Lolong. Gamit ang clay at plaster, may habang 18 feet at katumbas ng bidang si Lamang, isa raw buhay na alamat si Lolong para sa mga alagad ng sining na tulad ni Albert. Pero ang tangi na lang daw niyang magagawa para malaman kung gaano kalaki ang inspirasyong hindi na niya makikita pang buhay ay mag-imagine. At ngayong usap-usapan ang planong i-preserve at panatilihing buhay ang alaala ng higanting buhaya, sana raw. Menacing or hypnotic or enticing. Siguro pag preserve nila si Lolong, dapat nakabukas yung bunganga, labas yung pangil, tapos hindi na siya parang isang diretso lang, no? Ayon sa isang taxidermist na nakausap ng GMA News, kung anong inilaki ni Lolong, ganoon din ang hamon sa magpe-preserve sa labi nito. Sa balat pa lang nito, katakot-takot na pag-aalaga na ang kailangan para masigurong mapapanatili ang kalidad. Lalagay mo siya sa freezer, yung hayop. Sa case naman ni Lolong, kailangan talaga yung malaki, yung cold storage. Hindi po pwede yung basta ice lang siya na lalagay mo lang sa ice. Hindi mo rin makokontrol doon ang decomposing niya. Dapat may know-how din sa klase ng trabaho mo. Hindi rin naman kakayanin ng isang taxidermy lang ang gagawa kay Lolong. Napakahalaga raw ng bungo at mga buto sa daliri ng isang reptile, lalo pat nandito ang mga maliliit at magagandang detalye. Gaya ng sa isang karaniwang hayop tulad ng aso, mahalagang makuna ng larawan ang porma ng laman sa palibot ng bungo para magaya ang porma ng mukha. Pakukuluan ng bungo at tatanggalin ng laman, saka ibabaon sa lupa o kaya'y isasabit para matuyo ng hangin. Hinang ko lang dyan para malinis ng langgam yung mga natitirang laman. Langgam po? Langgam. Oo, langgam. Para hindi siya, para ba luminis, tsaka mawala yung amoy, kailangan ma-extract muna yung oil niya, mawala yung mga oil, bago namin gawin ang mounting, yung i-assemble siya. Tatapalan ng filler o masilya ang bungo para mabuo ang mukha, saka isusuot ang balat ng hayop. Para naman sa katawan, pupunuan ito ng bulak at kusot. Depende sa size ng hayop, posibleng abutin ng ilang buwan ang buong proseso ng taxidermy at lalong-lalo na sa mga alagang naging bahagi na ng buhay ng kanilang mga may-ari. Mahalaga raw na hindi lang parang display ang kanilang nakikita. Kulang na lang kumilos. Hindi katulad ng dapa lang siya. Dapat may action. Patay na, pero kailangan ibalik mo siya na parang buhay. Jessica, sa pagkakamatay nga ni Lolong ay ibinalik na ang titulong largest crocodile in captivity ng Guinness World Records kay Cassius. Ito yung saltwater crocodile na halos 18 feet ang haba. Samantala ay nagkaroon na rin, kumuha na rin ng mga sample tissues mula kay Lolong at dinala na sa UP Los Baños para malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng dambuhalang buhaya. Jessica. Kailan daw malalaman, Cedric, kung ano ang cause of death ni Lolong? Jessica, ang
impormasyon na karating sa atin ay aabutin pa ng mga 2 weeks bago malaman yung resulta nga na manggagaling doon sa UP Los Baños. Bale, yung sample tissue na kinuha kay Lolong ay na-ship na doon sa university at may ilang araw pa nga o 2 weeks pa raw nga abutin para malaman ito, Jessica. Okay, itong taxidermy na gagawin, pareho palang art and science ito, no? May science dahil kailangan tama yung proseso, art din para magaya, maski pa paano yung itsura niya nung ito'y buhay pa. Actually, Jessica, may konting architecture pa nga, kasi lalo na yung mga size na malalaki katulad ni Lolong, kakailanganin daw yan ng mga brace, tsaka mga metal frames, tsaka mga steel wires sa loob. Kasi pagka nilatag mo lang siya na ordinary, pangit naman daw tingnan Doon papasok yung art, lalagyan mo siya ng forma. Sabi nga nung nakausap natin sculptor, ibuka mo yung bibig para merong attitude, kumbaga, para ma-achieve yung mga ganong mga postura nung hayop, dahil especially sa case ni Lolong na napakalaki, sa loob niyan magkakaroon daw yun ng mga bakal para ma-maintain niya yung postura niya, Jessica. Mga ilang buwan ba o linggo aabutin nitong pag-taxidermy kay Lolong, Cedric? Ang tansya nitong taxidermist na nakausap natin, aabutin daw ng mga 5 to 6 months, ganun katagal. At hindi daw basta-basta ordinaryong workshop yung kakailanganin. Kailangan daw ay maliit na warehouse dahil nga sa laki nitong si Lolong, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.